Hello, magandang umaga po Pilipinas. Dito tayo ngayon para pag-usapan natin ang isa sa mga yugto na nangyari doon sa EDSA People Power noong 1986. Magsimula tayo, tinutukan ko ngayon si Enrile na siyang pinakamatanda na tao na may malaking papel o bahagi sa pag-inog at pagtakbo ng EDSA People Power. Kahit man siya ay sa kabila sa kampo siya ni Marcos Sr., ay siya po napakalaking papel na binigay niya. At pwede kong sabihin na kung hindi dahil sa kanya, malamang hindi mananalo ang people power. At kahit man siya matatawagin ko pinakamatandang magnanakaw sa buong mundo, ay I still give him my salute. This 101-year-old man played a very decisive role in contributing to the success of people power and ended in the escape of the Marcos family, including the present president, Ferdinand Marcos Jr., to the United States of America from the Philippines. Naasar lang ako sa United States of America sa katauhan ni Ronald Reagan at bakit po sila nakikialam dito sa ating usapin. Sana kung hindi nila pinayagan, binigyan ng eroplano si Mr. Marcos, ay nakuha na sana ng buong buo ng Pilipinas ang lahat ng kayamanan na ninakaw nila ni Bongbong Marcos, ng pamilya niya. Sigurado ko may papel, may alam siya sa pagnanakaw. At hindi niya pwede ikiwit balikat na wala siyang alam. Hindi niya pwede sabihin ng kasalanan ng kanyang tatay ay kasalanan ng anak, dahil alam ko na alam niya bilang anak ang mga ninakaw ng tatay niya. Alam ko na alam ni BBM anong pinanggalingan ng tatay niya. At alam ko na alam ni BBM na yung tatay niya ay kukunti lang ang kayamanan nung magsimula maging congressman sa Ilocos Norte. So, paano siya yumaman? Imposible po. Kahit sabihin pa natin pinakamalaking kita ng abogado, ay hindi niya po kayang kikitain yung ganung kalaking income. Ganun po ang aking masasabi. Kaya it's a very big lie to say na yumaman po si Marcos dahil sa kanyang pagiging presidente, kanyang pagiging abogado, kahit pa sabihin natin number one siya na sa bar exam, that will not and will never be give possibility for him to be a rich person. Sobra po, tinataya po mahigit $30 billion ang ninakaw ni Presidente Marcos Sr. bago siya umalis. So kasama sa buong malaking Air Force One na aeroplano pinadala ni Ronald Reagan, ay kasama doon ang napakaraming kayamanan na binitbit niya. Punong-puno po ng kayamanan lang nila. Umiskapo sila para doon ilagay mga gold, mga millionaires na mga pera. May dolyares pa sila at hindi pa maitatanggi ng pagdating nila sa Amerika, sa Hawaii, ay kinumpiska pa ng authorities ng United States of America ang mga sobrang pera na dinala nila pagdating sa Hawaii. So, to say that Marcos Sr. Looted the Philippines is not doubtful. It is true. It has been proven by so many cases na kung saan natalo na sila. Yung mga Arelma assets, yung mga asset doon galing Switzerland, na ni-discover na si Mr. De Guzman at alam pala ni Bongbong Marcos. Na in-interview siya nung isang journalist dito sa Pilipinas nung tumatakbo siya noon na parang vice president o presidente, ay inamin niya na si Mr. De Guzman ay pinadala doon sa Switzerland para subukan i-withdraw yung $300+ million na pera na dineposito ni tata at ni nanay niya doon sa Switzerland. Yung $300+ million naging $600+ million na yan nung isinuko ng Switzerland sa Pilipinas nung pagkatapos na magkaroon ng decision ng Supreme Court ng Switzerland at itin-turn over sa Philippine government yung pera. At pagkatapos nun, ang decision ng Supreme Court ng Switzerland ay ibibigay sa tamang tao ayon sa decision ng Philippine Supreme Court.
So nagdesisyon ng Philippine Supreme Court na ibigay sa pamahalaan yung pera na mahigit $600 million. At dito po kinuha yung ginamit sa pambayad sa 10,000 human rights victims. 10,000 lang yun pero 100,000 po mahigit ang ng mga biktima ni Marcos Sr. nung panahon ng sa kanyang panunungkulan na 20 year. So 1965 siya nagsimula. So 1965, 75, 10 years. 85, 20 years. So 1995, 1965 siya naging presidente. So kung 1975, 10 years siya, di ba? 1985, 20 years. 86, 21 years siya na namumuno sa Pilipinas bago siya umalis, bago siya lumayas. At napatunayan natin sa kasaysayan na kahit anong galing mo na presidente nung ikaw ay nagsimula, ikaw ay magiging abusado pagtagal ng panahon. Kaya nga na sa totoo lang nanalo nga siya noong 1965. Ang tinalo niya si President Diosdado Macapagal. Pagkatapos nun, akala na siyempre sikat na sikat siya, panalo siya. At pinanalo pa rin siya noong 1969 na presidential election. At nung matatapos ng term niya, kasi bawal sa isang presidente na tumakbo na mahigit sa 2 term. So, palapit na yung kanyang second term niya na matapos sa 74. So, ginawa niya, nag-create siya ng drama, paputok dito, paputok doon. Ang purpose niya ay manatili sa pwesto. Kaya ang paputok dito, paputok doon, pagdating ng September 21, 1972, ay kanyang pinroklama ang martial law. Siya naman ang may utak doon na mga putok-putok yung mga gira-gira. Kaya ginahilan niya yon para magkaroon ng martial law. Magkaroon siya ng dahilan para iproklama ang martial law. Kaya noong September 21, 1972, pinroklama niyang Proclamation number 1081. At mula doon, sinara niya po ang Kongreso. So nagsitakbuhan mga senador, nagsitakbuhan ang mga congressmen, nagsitakbuhan ang lahat ng mga opposition sa panahon na yun. Ang lahat ng opposition sa panahon na yun ay yung mga nakapwesto, mga kakampi ng Liberal Party. At sila kasi nationalista party. So ngayon, ang daming tumakbo niya, nagsara na. Kasunod doon ay pagmamalupit ng mga military. Sobrang lupit. At pagkatapos noon, 1972 ay pumutok po ang giyera sa Mindanao sa pamumuno po ni MNLF chairman dati na si Normie Suare, isang profesor sa University of the Philippines, ang namuno at nagtayo ng Moro National Liberation Front. At nang pumutok yan, ay talagang matinding banatan sa Mindanao at maraming patay sa Mindanao. Ang problema lang sa panahon ni Marcos, nang siya naman ay nilabanan ng pukpukan ang MNLF, ang problema lang maraming nadamay ng mga sibilyan. Libo-libo pong mga sibilyan ang pinatay, mga bata. Ang ibig sabihin ng pagsibilyan ay nakikialam ng mga military sa mga sibilyan. Ang ibig sabihin niyan ay talo sila sa man-to-man combat. Talo sila sa MNLF. Yun lang ibig sabihin yan. So para manalo sila, yung mga kamag-anak ng mga MNLF na mga sibilyan ang binibira nila. Actually, so na-deadlock pa rin yan, nauwi yan sa pagtigil dahil sa Tripoli Agreement. So ng Tripoli Agreement, pumirma po yung si Marcos sa Libya sa harap ni Muammar Gaddafi at nagkaroon ng agreement at naitayo po yung tinatawag na dati na ARM, Autonomous Region in Muslim Mindanao. At ginawa ng paraan ang unang gobernador sa ARM ay si Miswari, Nor Miswari. So ang problema lang kay Nor Miswari, I'm criticizing you, Professor Nor, ay nung ikaw na diyan namuno, ang mga pangarap mo para sa mga bangsa Moro sa panahon na yon ay nawala dahil nakatikim ka ng bilyonis lagi na binibigay ng pamahalaan, nirelease ng gobyerno ng Pilipinas kada taon ay nauwi sa korupsyon. Kaya walang success na nangyari at marami po na mga kapwa mo na mga Moro ang nagbuo ulit ng panibagong bagong guerrilla na makipaglaban at nabuo po yung MILF
nabuo yung may ibang Moro Islamic Liberation Front. At nang nabuo yan, siyempre, although gobyerno ang kalaban, pero siyempre pinapatutukuyan ka rin na kalaban. So natapos yung gera na yun, ang dami-dami pong mga pinatay doon sa amin sa lugar namin sa South Cotabato. Ang sa lugar ng mga Malisbong, Palembang, ang dami diyan mga pinatay sa moske ng mga lalaki at pinatay ng mga military. At alam ko po, personal ko na alam ang kwento ng isang tao na personal na, sabihin ko na, isa sa mga pumatay. Pero patay na rin ang taong yon. Nagkwento sa akin na isa siya sa personal na pumatay ng military officer siya ng mga Muslim noon sa Palimbang, sa Malisbong, sa kung saan-saang lugar pa dyan sa South Cotabato na ngayon ay Sarangani. Libo-libo daw ang mga pinatay nila. At pinasok nila yung moske nung nagsisimba, araw, Biyernes yon. At tinututukan nila ng baril ang mga Moro doon na nagsisimba at pinalabas at ang mga lalaki hiniwalay sa babae. At ang mga lalaki ay tinatanong, kada isa, bawat isa tinatanong kung rebelde ba siya o hindi. Pag sumagot siya na hindi, patay. Pag sumagot na rebelde, oo, buhay. So, ang dami nun. Mahigit 1,000 yun. So, ang mga lahat ng buhay ay pinahukay ng libingan para ilibing yung mga pinatay. Tapos malibing, na nandun na sa baba, yung mga buhay ay sila niratratan na rin ng mga Armalite. Patay na rin sila. So, ang mga sundalo na lang ang nagtabon ng libingan. Personal na alam yan ng isang tao, nagkwento sa akin, hindi ko lang sabihin kung sino. Patay na rin yung tao at wala na tayong magagawa doon at nangyari yan. Pero ang sa akin lang dito ay hanggang ngayon po wala pang katarungan na nangyari doon. Mr. Marcos, Mr. BBM. Hindi mo ba alam na napakaraming ninakaw ng tatay mo? Huwag ka magsabi na hindi mo alam. Alam ko na alam mo. Sumasali ka pa nga sa lahat ng mga kaso na sinampa eh. Ikaw pa nagre-representa sa buong Marcos family. Marcos ears. Ears of what? Ears of loot? Ears ng mga lahat ng mga ninakaw? Tagapagmana ng lahat ng ninakaw? Yan po ang mga tingin ko sa BBM, pasensyahan tayo. Hanggang ngayon po, hindi pa mawala sa isipan ko yung mga ginawa ninyo. Ginawa ng tatay mo. Your sin is that you know everything. Nung hinalal ka ng tao, umaasa ang tao na magbibigay ka ng kapatawaran, magbibigay ka ng katarungan, at para mabibigyan mo, gagawan mo ng diskarte na mababayaran ang tinatag na reparation payment para sa mga lahat ng mga Muslims na pinatay at mga lahat din ng mga NPA na pinatay at lahat ng mga civilian na dahil lamang sa inyong red tagging, hindi naman totoong mga NPA, mga pinatay ninyo. So, hindi yun hindi niyo pa yun nakatatlong taon na ka na, Mr. BBM. We hope that your last 3 years you will issue an official apology to all the victims of your father. This 1986 25 February, this 2025 must be a light that will open your mind to a possibility para kung gusto mo magkaroon ng ability, hahanga ang lahat ng Pilipino sa iyo, kahit man lang makahingi man lang, makakita man lang sa iyo na magbibigay ka ng official na paghingi ng tawad sa lahat ng mga pinatay sa panahon ng tatay mo. Sigurado ako lahat ng pinatay, parang pareha din yan kay Duterte. Sa lahat ng pinatay sa war on drugs, siya ang tinuturo sa ICC na mastermind. Ganon din po, lahat ng pinatay, mahigit pa 100,000, kahit triplehin mo, 5-fold sa multiply mo, ang pinatay ni Duterte, mas marami na mahigit ang sa tatay mo. Kaya sa ngayon, February 25, 2025 ay ginugunita natin ang araw na nangyari noong 1986. Ito po yung pinakamalaking araw. Ito po yung totoong pakipaglaban ng
para sa kalayaan ng bayan na nauwi naman sa wala dahil ang mga inupo ay mula kay Cory Aquino papunta kay FBR, papunta kay ERA, papunta kay Gloria, papunta kay Noynoy Aquino, kay Duterte, ngayon kay Bongbong, ay puro palpak. Puro palpak ang nangyayari. Ang pasensya na sa mga naniniwala kay Cory, ako naniniwala rin. Si Cory po walang kasalanan. May kasalanan doon ay mga naging tao ni Cory. Kapwa niya, mga kapatid niya, at saka mga kamag-anak niya. Kapatid niya si Peping Kuhangko ay nagsasamantala yan. Ang isa pa niyang pinsan niya si Lupa. Kinuha pa yung, lahat yan, pati si, actually, may papel yan si Joker Arroyo. Yung sa 3 Mile Island, ano ba yan ang tawag niya sa Makati na lugar? Ay, napakalaking, napakalaking scam yan ang nangyari dyan. In other words, in every administration, wala pong nangyari na may administrasyon na walang scam. Kahit sa panahon ni Nunoy, napakaraming nangyaring scam. Okay? So, dahil dyan, gugunitain natin ngayon, kahit sabihin natin, wala, hindi tayo nag-successful. Hanggang ngayon, panahon ni Bongbong, hindi tayo nag-successful. Pero, mas maganda naman ang kalagayan ngayon kumpara sa panahon ni Marcos Sr. Malaki ng dihamak kahit ikumpara, kahit sabihin mo yung pagpapatay ni Duterte ng 6,000 o 30,000 ba? O disputed po yan, ang official figure, 6,000 plus ang pinatay sa war on drugs. Pero kiniklaim nila ng mga human rights groups, umabot sa 30,000. So, ako, kinikredit ko, binabalikan ko lang, kahit nakawatan ito si Enrile, ay binibigay kong credit sa kanya na isa siya sa tinatawag na turning point sa pagpapanalo ng people power. So, dahil dyan, ay akin pong ilabas po ang isang alaala na ginawa ng isang 101 years old na ngayon na si Enrile. 101 siya ngayon, 2025. Ngayon, noong 1986, ilang taon ba siya? So, 86, pabalik tayo. So, 2015, 91 siya. 2005 ay 81 siya. So, 1995, 71. So, 1985, 61. 662 pala siya. 62 years old pa siya sa panahong ito. Tingnan mo ang papel ni Enrile. Napakalaking papel pong ginawa. I-play ko. Si Enrile po, sa panahon na yon, sumama siya kay FBR, Fidel Valdez Ramos, na pinsan din ni Ferdinand Edralin Marcos Sr., pero magkasama sila ng FBR na pumanig sa opposition. So, pagpakinggan ninyo, pati yung pag-amin ni Enrile na kasama siya sa pandaya ng 350,000 votes para dayain si Cory Aquino sa eleksyon noong 1986. Snap election po yun noong 1986. So, ito, ang kanyang pag-aamin ay nagbigay ng malaking alab para sa mga Pilipino na kusang loob na pumunta sa EDSA para tulungan siya kasi papatayin na siya ni Marcos. Papatayin pati si FBR, papatay na ni Marcos. So, lumusob po yung mga tao sa EDSA para hindi lamang para sa people power na ganun, kundi para protektahan si Enrile at saka si FBR. Number 1 yan sa kanila. Ngayon, si FBR na kasama niya ay patay na. Hopefully, na kahit patay na siya, yung kanyang kaluluwa ay magbibigay din ng liwanag sa mga Pilipino na kanyang naniniwala sa kanya, although corrupt din sa panahon ni FBR at ng mga centennial projects niya, napakalaking corruption ang ginawa niya doon. Pero ito, yung pinakamalaking pagbenta ng base ng mga lahat ng basis ng Pilipinas ay yung pinakamalaki corruption na nagawa ni FBR. So pakinggan muna natin si Enrile ngayon. So iyan siya ha. Pakinggan natin siya. Ito po, February 22, 1986. So 3 araw bago tuluyan lumaya si
President Marcos Sr. noon. Pakinggan natin. As of now, I cannot in conscience recognize the President as the Commander-in-Chief of the Armed Forces, and I am appealing to my brother members of the Cabinet to heed the will of the people expressed during the last election, because in my own region, I know that we cheated the election to the extent of 350,000 votes. As of now, I cannot in conscience recognize the President as the Commander-in-Chief of the Armed Forces, and I am appealing to my brother members of the Cabinet to heed the will of the people expressed during the last election, because in my own region, I know that we cheated the election to the extent of 350,000 votes. As of now, I cannot in conscience recognize the President as the Commander-in-Chief of the Armed Forces, and I am appealing to my brother members of the Cabinet to heed the will of the people expressed during the last election, because in my own region, I know that we cheated the election to the extent of 350,000 votes. O, yan ha. At least, napakinggan na natin yan. Merong, merong isang, pasensya ka na dyan, Paul, ha. Naintindihan ko kasi makamarcos ka, kaya naantok ka. Pwede po naman, huwag ka na tumanood dito po. Okay lang po yan sa akin. So ngayon, ang justification po kung bakit binubuhay ko ito, ang aking justification ay sana yung may makakarinig nito, masariwa sa kanyang isip at maikwento na sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, kung ano pa talaga ang totoong nangyari sa panahon na yun. At ito po yung totoong nangyari. Yung talagang napaka-corrupt, sobrang corrupt si Marcos Sr. Hindi po nangyari yung mga pagbabaliktad ng mga sundalo kung hindi siya sobrang corrupt. Akalain mo, kung mayroon man siyang pinakamaraming kakampi, doon mga sundalo po. Pero bakit pati mga sundalo ay ayaw sa kanya? Yan po. Ang numero uno po na isa rin na nagbigay ng justification para sabihin natin na nag-successful ang tinatawag ni People Power ay si Gringo Hunasan. Siya po ay leader ng tinatag na Reform the Armed Forces, YOU, Young Officers Union Movement. At dahil sa kanyang tahasan na pagbitbit ng mga malaking parte o bahagi ng armed forces na sa panig niya ay hindi na po nagkaroon ng pagkakataon ang mga pro-Marcos forces na kumontra pa sa nangyari. So dahil doon sa mga panawagan, pagsasabi ni Enrile at pag-anunsyo rin ni FBR at pagbaliktad ni Colonel Gringo Hunasan, ay sinuportahan po sila ni yung namatay na Cardinal, si Jaime Cardinal Sin. Sa panawagan ni Jaime Cardinal Sin na ginawa sa Radio Veritas, na Catholic radio station, ay dumagsa po ang mga tao sa EDSA. Dumami po na dumami na wala pong isang sinabi. Walang organization, wala pong nag-organize, kundi spontaneous po ang nangyari. Biglang parang isang tubig na biglang biglang nagdaloy ang tubig tungo sa katarungan. Yan po nangyari. So, kahit yung mga nag-organize people power, hindi po yun magsasucceed. Ang talagang people power na nagsasuccessful ay yung hindi inorganisa. Naalala nyo ba yung kasunod doon, pagkatapos doon, kay ERAP, nung nag-people power sa panahon ni ERAP, noong January, kung hindi ko nagkakamali, January 25 din yun, noong 2001, ay yung isang mga boto sa impeachment trial, mga boto ng 11 senador, na huwag pabuksan yung envelope. Envelope na kung saan ito po ang report ng bangko. Ang bangko noon na involved ay PCI Bank, Philippine Commercial Bank. So, ni-report para kung ang expectation ng lahat na kung mabubuksan yung envelope na yun, naglalaman po yun ng tinatawag na statement of account ni Jose Velarde. So, si Jose Velarde ay tinutukoy na si ERAP Estrada. So, ang usapin dito, sa account na Jose Velarde, pumasok
ang lahat ng mga kinita ni Erap na mga milyon-milyon or billion pa mula sa mga illegal gambling, mula sa huweting, sa collection mula sa norte na ang taga-kolektor niya doon sa norte ay si Chavit Singson. So si Chavit Singson din nangungulekta sa Central Luzon. So si Bong Pineda na hanggang ngayon ay waiting lord, nagbibigay ng pera kay Chavit Singson. At si Chavit Singson naman, ayon sa kanyang testimonya sa Sandigan Bayan, siya naman po ang nag-aabot ng mga milyon-milyong pera dinadala doon sa Polk Street sa San Juan kung saan nakatira, kung saan ang bahay ni Erap Estrada. Tapos ang iba pang mga kasalanan ni Estrada noon ay yung pag-uutos sa Social Security System na bumili ng shares ng BW Resources na budol din naman yun. Na wala yun. Zero ang laman. Parang bumili ka lang ng cheque na walang laman. Ganun po ang nangyari doon. Kaya dahil doon, sinasabi ng lahat ng kinita ni Erap ay nandoon sa statement of account na binigay ng PCI Bank sa Senado at bubuksan para malaman kung totoo o hindi na mayroong dinepositong pera si Erap sa pangalang Jose Velarde. So nakalagay yan. Nagboto-boto ang mga senador. 11 ang bumoto na huwag buksan. Ang iba ay hindi bumoto. Bumoto ng pabuksan. So natandaan ko yun, ang isa sa bumoto na hindi pabuksan ay si Miriam Santiago. So anyway, nung hindi pinabuksan, na matapos ang butuhan na nanalo ang hindi pabuksan, biglang pumutok. Nagtipon ang mga tao sa kalsada sa buong Pilipinas. Lahat ng mga syudad sa buong Pilipinas, nagtipon ang mga tao. People power ulit. Walang nag-utos, walang nagsabi, walang pagkain. Ilang araw nagtipon ulit. Ganun po, yun ang totoong people power. Hindi inoorganisa. So ngayon, nagdulot din yun sa araw na kung saan napilitan si Erap na umalis sa Malacanang. Yan po ang ating kasaysayan. Naulit yan ng 1986, February 22 to 25, 1986, sa panahon ng ni Erap. Kaya kahit sa ngayon, anong panawagan ng people power, natatawa lamang ako. There was that third rally na hindi inorganize. Nagtipon din ang tao ng kusang loob na wala ni isa man ang nag-organisa. Ito yung panahon ng 2013, kung hindi ako nagkabali sa taon. Ito yung panahon na kung saan ay nadiskubre na si Janet Napoles ay nilulustay ang mga pork barrel ng mga senador at saka congressmen. Dami-dami dyan. Kasama yung pork barrel ni BBM ay nalustay din ni Janet Napoles. Hindi ko lang alam kung bakit hindi siya kinasuhan. Marami po sila ang naglustay. Lahat po na nakita ko na acquitted o absuelto ng Sandigan Bayan ay napakawalang kwentang dahilan sa pag-absuelto. Na wala daw ebidensya na nakikita, na nagtuturo, direktang ebidensya na nagtuturo nga sila nga yun ang nagnakaw, ang nag-utos na ibigay sa korporasyon ni Janet Napoles ang mga budget at si Janet Napoles na ang mamimigay ng pera sa mga intended beneficiaries. Pero ang totoo dyan, fake po lahat yan. Hindi po totoo na binigay sa mga tao. Ganun po ang kalakaran. So dahil doon, na-discover ko naman, ako lang nakadiscover na yung anak ni Janet Napoles, na si Jenny Napoles, ay nakita ko sa Tumblr account niya sa Amerika na napakarami niyang mga property at bumili pa sila ng mga condominium o mga kung ano mga building na palaki doon sa mga high-end places sa United States of America. Ang ibig na sabihin, ang kita ni Janet Napoles dito, pinasa niya sa kanyang anak. At ang anak naman niya ang namili doon sa Amerika. At dahil nabisto yun, na-expose ko, sinulat ko yan, nung nabisto ko, sinulat ko yan sa blogspot ko. Hindi pa ako vlogger noon, kundi nagbablog lang ako sa pagpapagkita ng sulat. Mahigit 1 milyon po ang bumasa sa aking blog.
At dahil doon mga nakabasa, binasihan din po yan ng mainstream media, ABS-CBN, GMA, TV5, lahat-lahat po. Kumuha sila ng informasyon sa aking informasyon. At dahil doon, ang problema ko lang sa kanila ay hindi sila nagbigay ng credit sa akin na ako ang nakaskop niyan. So anyway, what happened is, ang objective ko naman doon ay matigil na ang pork barrel scam. Sa natigil nga, dahil ngayon nagsampa dahil doon, nagsampa rin ng kaso ito si dating konsehal na si Bilica. Nagsampa siya ng kaso sa Supreme Court at nadesisyonan na bawal yung pork barrel. So iyan ang sinasabi ko na ginugunita ko itong 1986 na revolusyon natin. Pero ipakita ko lang sandali ang mga biktima, mga several moments nitong ating itong 1986 1986 People Power. Para magunita nyo lang. Hindi po ako nag-aspire dito, nakikita sa vlog kong ito na marami manonood. Sa akin lang is my conscience dictates na dapat po ay maalala ng mga Pilipino itong mga nangyayaring ito. So, yan. Nakita nyo ba yan? Sige, di-discuss natin yan. People Power, Marcelo Iray. Nakita nyo yung litrato niya? Sa EDSA po yan, ha? Yan. Ito yung February 22 na nag-press con si Enrile tsaka si Ramos. A speech was being prepared by the camp of Defense Minister Juan Ponce Enrile, declaring himself as the head of a coup. They were to attack Malacanang on February 23 at 2 a.m. to be led by Colonel Gringo Honasan. The coup plan was leaked and it reached Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Fabian Ber, prompting them to intensify the palace security. President Marcos met with U.S. Ambassador Stephen Bosworth and Philip Habib to seek advice. Enrile contacted AFP Vice Chief of Staff General Fidel Ramos, asking for his support. After meeting with some supporters of Cory Aquino and in his house, Ramos finally arrived in Camp Aguinaldo to join Enrile. That night, the Enrile and Ramos announced their defection from the Marcos regime. At 9 p.m., Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin, through Radio Veritas, called on the people to show their support for Enrile and Ramos. Radio Veritas continued with its blow-by-blow account of the unfolding siege. At 10 p.m. of February 22, Enrile talked to Cory Aquino over the phone. Ninoy Aquino's widow had just finished speaking at a rally in Cebu. Enrile warned her that her life was in danger. After 30 minutes, Marcos appeared on TV where he claimed that the situation is in control and called for Enrile and Ramos to surrender and negotiate. On February 23, Cory Aquino called for the Filipino to rally behind Enrile and Ramos. She also asked Marcos to step down peacefully. Enrile and Ramos met along EDSA along with their many supporters. Marcos ordered the mobilization of armored tanks, but the Filipinos supporting Enrile and Ramos acted as a shield so the tanks cannot come close to the two leaders. They stayed in position, holding their banners asking for Marcos to step down. Later that day, the United States of America issued a statement of questioning the credibility and the legitimacy of the Marcos government. Early in the evening, Radio Veritas transmitters were neutralized by the military, so it went off air. February 24, people flocked the areas surrounding Camp Crame and the church bells were tolled when they hear that an attack from the Marcos camp was being planned. Ver ordered an all-out attack by riot police using tear gas. Marcos loyalists came in as tear gas canisters exploded outside Camp Aguinaldo. But at past 6 a.m., reports that the Marcos family had departed came. Ramos likewise announced a confirmed report of the departure of the Marcos family. But at 9 a.m., Marcos again appeared on television declaring a state of emergency. He announced that his inauguration will proceed as initially scheduled. Later in the hour, the television screen blacked out as Marcos
was about to answer a reporter's question, people continued to flock to EDSA, Enrile, Ramos, and the other leaders. Aquino spoke to the crowd, calling people to be firm and compassionate and maintain a bloodless protest. In the evening, the United States endorsed the provisional government of Aquino. Marcos appeared again on TV at past 8 p.m. to assert that he and his family in Malacanang were prepared for whatever will come. February 25, past midnight, soldiers fired at the barricades of a group of rebel supporters. Several people were wounded. President Marcos called his labor minister, Blas Ople, who suggested that the Marcos family should just leave the country. Marcos refused, saying that the First Lady does not want them to leave. At 10:15 a.m., Aquino arrived at Club Filipino in San Juan, where she was sworn in as president by Senior Supreme Court Justice Claudio T. Hanque and Salvador Laurel as vice president by Supreme Court Justice Vicente Abad Santos. Aquino appoints Enrile as Defense Secretary and Ramos as EFP Chief of Staff. At the same time, Marcos was also inaugurated Malacanang Ceremonial Hall at the Malacanang Ceremonial Hall. As he raised his hand to take his oath, the live television coverage was cut. Later that afternoon, Marcos called Enrile with an appeal for the rebels to stop firing at the palace. The president mentioned his willingness to leave the palace. Everyone in the palace began to attack. The U.S. Embassy arranged for 5 helicopters to transport Marcos and his family out of Malacanang. A few minutes before 10 p.m., DZRH was first to report that the Marcoses had fled the country, with the U.S. Air Force TV station FEN for confirming the report. Celebrations erupted on the streets and protesters forced upon the palace and rushed inside. Marcos' extended family and a number of close associates were flown to Hawaii. Marcos' objections. Marcos died in exile in 1989. So, iyan po ang nangyari noong panahon na yan. Ito naman, ipakita ko naman ang mga biktima ni Marcos. Para maintindihan ng ating mga mamamayan ngayon na hindi pa pinanganak sa panahon na yun, kung ano ba talaga nangyari. Ito po yan. So, ipapakita ko isa-isa, madaliin lang natin. Ito po ay kinalap po ng UP Law Center. Ang pangyayaring ito. So, sinabi po rito, itong caption, never again, never forget. Yan ang sinabi. Tapos, next is, ang listahan ng mga biktima. So, ang nakalagay rito, ang mga namatay o na nawala, ano pa ito? Ito lang na-confirma kasi iba na mga namatay hindi na na-record. Ang na-record na nila ay 2,326. At tapos ang nabilanggo, 669. Ang na-torture, 238. Ang nabilanggo, 15 days to 6 months ay 1,417. Ang tortured ay 217. Tapos ang na-detain, 36 hours to 15 days ay 1,239. Ang na-torture din na nag-result sa insane o pagkabuang ay 1,467 at 579 involuntarily exiled at lumayo sa Pilipinas dahil sa kanya. At may iba pang na-tortured na with simple seduction ay 182 involuntary exiled from the Philippines din, may iba pa 2,739. Itong numbers po na ito ay underrated po ito. Sobrang dami pong pinatay lalo sa Mindanao. Tapos itong nakalista si Lorena Barros. Si Lorena Barros po ay a brilliant student, gifted writer, and charismatic leader. Lorena Barros was one of the leaders of the anti-dictatorship movement. Lorena, a University of the Philippines graduate, became a political prisoner due to her constant criticisms of Marcos' authoritarian rule. In 1976, at the age of 28, Lorena was seriously wounded in an armed encounter with Philippine Constabulary in Quezon. Her captors promised her medical treatment if she cooperated with them. She did not and was shot in the nape. So, yan si Lorena Barros. Naging NPA leader siya.
NPA guerrilla. So ito naman, si Macleing Dulag was respected leader of the Butbut tribe in the mountain village of Bugnay in the Cordilleras. He was a staunch oppositor to the Marcos regime's planned installation of a massive dam along the Chico River, though it would displace over 100,000 people from their homes. Recognizing the critical role that he played, government soldiers murdered Dulag in his own house, showering it with bullets. News of Dulag's death spread all over the country, leading the World Bank to withdraw its funding for the Chico River Dam. So kita nyo, yung mga pagmamalupit, yung mga hindi, malaking repercussion yan sa mga investor. So ang World Bank hindi na nagtuloy sa projected Chico Dam. So ito yung makita mo litrato, ito yung mga litrato ng mga kamag-anak ng mga doon sa mga sa Cordillera. Nagsasulat sila, Justice for Maclean death, recognizing the critical role that he played in opposing the constitution, the construction of Chico Dam in the Cordilleras. Government soldiers murdered Dulag. Yan, doon siya pinatay doon sa kanyang bahay. 1980 po yan nangyari. Ito 1980 din nangyari, ang isang journalist ay binugbog po ng mga PC at mga pulis. Ayan. 1980 rin ulit. Ito naman po ay litrato, nakita niyo yung mga sundalo. Force nila, anti-guerrilla operations yan. Civilians are forced to abandon their homes and sources of livelihood following an anti-guerrilla military operation in Davao Province. So, ito sa lugar naman ni Duterte nangyari. So, sabi niya, civilians are forced to abandon. Okay, next naman, 1981, ang pangyayari, Sagod Massacre. Ano ba yung Sagod Massacre? In a blind search for the whereabouts of Commander Russell, supposedly an NPA commander, members of the Special Forces Integrated Civilian Home Defense Forces team raided the town in Barrio Sagod, Las Navas, Northern Samar on 15 September 1981. Not knowing anything about Commander Russell, the peasant residents, men, women, and children alike, were slaughtered, pinatay, mga bata pa, kita niyo pinatay. Among them was a 4-month-old baby still sucking at her mother's breast. So habang nagdedede, yung bata, pinatay pati nanay. Ganon kalupit ang mga tao ni Marcos nung araw. Mga tao ni Marcos Sr. Hindi ka ba nanghingi ng tawa dito, BBM? Ito naman, 1982, mga Bulacan Martyrs. So Danilo Aguirre, Edwin Borlungan, Teresita Llorente, Renato Manimbo, and Constantino Medina are all volunteers for the Bulacan chapter of the Alyansa na magbubukid sa gitnang Luzon, a militant farmers alliance based in Central Luzon. The group's primary demand was for the government to implement an agrarian reform program. A meeting of the group on the eve of 21 June 1982 was raided by the 175th Philippine Constabulary. 5 of the 6 were later found dead, their bodies riddled with bullets. The PC insisted they were casualties from an encounter. Pictured is a memorial set up for the 5 Bulacan martyrs. So 1984, Languni Massacre. Languni Massacre. Pictured are the bodies of 9 young men in Languni Village, Kawayan, Negros Occidental, whose death was the result of an alleged encounter according to military accounts. Ang daming mga pinatay ni Marcos. Yan, 1985, Escalante Massacre. During a 3-day protest in September 1985, on the occasion of the 13th anniversary of the Declaration of Martial Law, the rights to life, expression, and public assembly of peasant farmers in the town of New Escalante, Negros Occidental, were grossly violated. Fully armed soldiers, policemen, and paramilitary forces first tried to disperse the crowd using water cannons from the trucks, followed by tear gases, and finally by a hail of bullets from machine guns. 20 people were found dead in the aftermath, including several farm workers and one student leader. Most of them shot in the back and side. Grabe yung pagkatatraidor na pamamatay ng mga tao ni Marcos noong 1985 sa Escalante Massacre. Ito 1985, pinatay din si Albert Enriquez. Albert Enriquez was an activist and human rights worker in Quezon who was abducted in 1985, only 200 meters away from home. He was on his way home when 2 armed men dragged him from the tricycle he was riding into a car. He shouted, "I am Abet Enriquez. My parents are Mario Enriquez and Clarita Rivera.
Tell my parents I've been picked up by the military. Despite all his family's efforts to find him, he disappeared without a trace. Until now, hindi malaman kung nasaan si Albert Enriquez. Ito, 1975, si William Begg, born in Bicol region to an American father and a Filipino mother. William Begg renounced his American citizenship when he turned 21. Begg graduated as salutatorian of his high school and wanting to become a priest. He went to Ateneo for college. There he began engaging in social action, work among poor communities in Barangka, Marikina. As he became more vocal and militant, he was made to leave the university. Begg was first arrested in 1971 for putting up posters in Marikina and again in 1972 and was detained in Fort Bonifacio. After his release in April 1973, Begg enrolled at the UP Diliman where he tried to live a normal student's life, joining a fraternity and helping organizing a history major society. However, in September 1974, Begg left for the countryside to join the underground. Records show that in March 1975, Begg was with a team of guerrillas that had gone to meet a doctor in Villare, Echage, Isabela, when they were attacked by a battalion of AFP troops. In the exchange of fire that followed, 4 of his comrades were killed, while Begg himself was hit in the leg. Assessing his situation, he urged the others to leave him behind so he could cover their escape. He was apparently captured alive. When his body was eventually recovered, it bore the marks of severe torture. So, ibig sabihin, hindi siya namatay sa gera, namatay siya sa bugbog. Ganong kalupit po mga tao mo, ng tatay mo, ha? BBM. Tapos, mass graveyard for victims of armed conflict in Zamboanga del Norte. The forest of Zamboanga del Norte became a mass graveyard for victims of armed conflict. Pictured are armed people from the Moro National Liberation Front, covering their faces with cloth against the bad smell of the human remains littered across the Zamboanga del Norte forest. Ay, pwede mga kalansay na makita mo, pinatay ni Marcos. Boycott of controlled media. Protesters stand in front of the parliament building, calling the attention of the W's mass firing of media workers and calling for the boycott of controlled media. Sources, human rights violations. Ito po sila. 2016, oral arguments on the heroes Marcos Burial. Pinalibing pa ni Duterte. Hayop talaga si Duterte. Bakit binigyan pa niya ng honor? Hindi naman ito bayani. Ba't dinabing pa sa nakakaasar talaga. Pinalibing pa sa Pima Bayani, libingan ng bayani. 2019, okay. 2018, wala na itong iba. Ito na lang. At least, yan na po ang ating kwento sa vlogging na ito. Hanggang dyan lamang po ang ating vlog. So, ano na lang ako? Tawag nito? Mag-shout out. Si Lucia, ang pagiging mandaraya noon ni Marcos Sr. ay maaring tularan ni BBM dahil tinularan na nga niya sa business Smartmatic. Kaya nga, kakampi niya dyan si Erwin Garcia. Sana di Miss Ma'am, kung hindi po dahil sa mga tao, patay na yun sila in really at hunasan. Kasi sila po ang punteriya ng Marines noon. Kaya utang nila ang buhay na sa people power. Music lover, masakit talaga sa mga Marcos yan at kay BBM. Kauna-una, nawa naman, gayon man, wala na siya magagawa. Nakatala na yan sa kasaysayan ng Pilipinas at sa buong mundo. Nakatala na habang ang mundo ay mundo. Cyril Andres, napansin nyo si attorney ang damot magbayad ng magbigay ng jacket? Anong jacket? Okay. Tapos si music lover, Ma'am Cheryl, Mary Ellen Mendoza. Ang age sa 1986, ang katotohanan mga Europeans ay pa pang bansa ay ginaya. Ginaya tayo. Edtan, nan amo na niya. Nan amo na iya. Budlay man nga daw kita lang ang taga Marbil. Mayad. Edtan, mga taga Marbil. Shout out sa tanan nga taga Marbil. Pati na kay General Nicolas Torre. Mga taga Marbil, ha? Sunny day. Mukhang nilalamig si Miss Cheryl, music lover. Kuya Koy pala, pinanawagan
panawagan sa susunod na presidente, i-appoint si Dr. Engineer sa DPWH. Kung ako DPWH, ay, nako, mababago ang lahat. Ombudsman, mas marami ako magagawa kung akong ombudsman. Mas marami ko mapakulong. So, etan hindi na at maghinambog balahaw. Cyril Andres. Mia M, totoo yan, Sunny J. A music lover, ang magagawa na lang ni BBM diyan ay ituwid ang mga nagkamali. Kung ako si BBM, hingi ako ng tawad. Ganoon lang kasimple. Para sa nagawa ng aking panahon ng tatay ko. Kahit hindi mo sabihin na tatay mo magkasalanan, ang lahat po na humingi ako ng tawad sa lahat mga namatayan sa panahon ng tatay ko naging presidente. Ganoon lang kasimple. Tapos, i-recognize niya lahat na po ng mga nangyaring patayan na walang katarungan na napunta dahil kulang ang ebidensya. Panukala siya na bigyan niya ng kahit malang reparation, i-submitin niya sa Kongreso at magpasa ng batas. Hindi dapat Pilipinas magbayad. Dapat manggaling sa bulsa nila ang pagbibigay ng pera, kahit donation na lang sa mga pamilya ng mga pinatay, na mga hindi na nagkaroon ng katarungan dahil hindi alam kung sino pumatay. Sana di tama ang music tapos Mia M music, gusto ko marinig ang paghingi niya ng tawad. Trevor Espela, good morning, Genototo Housing, kaya natin to. Mr. Dencio, music lover. Tapos sino pa, si Lorena Barros at Liliusa Hilaw ay nasa kantang Babae ng Inang Laya. Kung gusto nyong mapakinggan, sige, Babae ng Inang Laya. Sige, hanapin ko yan. Inang Laya. Hilaw ay nasa kantang Babae. Babae. I-search ko nga, Babae song. By Inang Laya. Siguro nga, kung wala ng copyright, ipapatugtog ko. Kaya lang, may copyright. So, ipatugtog ko lang sa cellphone ko, tapos iparinig ko sa inyo. Kasi ayaw ko may copyright kasi. Salamat naman sa pagbibigay ng ideya na yan pa lang sa ang babae na Inang Laya. Ito. Papakinggan natin. Ito po. Yan na yan pinatugtog ko lang, at least yung substance ng musika ay napakinggan natin. Maganda pagka-compose. Salamat naman, music lover. Tapos si Moem, dito sa Australia, nagsorry ang Prime Minister namin sa mga indigenous. Dapat niya sana ganun. So, panawagan po kay BBM, magsorry ka. Cassandra Daisy, Attorney Castro, spokeswoman ng mga Dynasty Marcos, anong masasabi mo dito? Sige, mayroon pa akong special vlog para kay Attorney Castro mamaya pagtapos nito. Tapos si Miss Mia M, sobrang iba po ang mga politiko na dito sa atin. Totoo na, sobrang lahat ng politiko, mas dumami ang magnanakaw ngayon ng politiko kaysa sa panahon ni Marcos. Yan po ang aking napansin. Kasi sa panahon ni Marcos, si Marcos lang nagnakaw sa mga bata niya. Pero sa ngayon, kahit oposisyon, magnanakaw na rin. Tapos si General Angelo Reyes, ilang po yata ang nahiya sa kalokohan la. Alam mo si General Angelo Reyes, ay kung ako tanungin mo with due respect sa pamilya ni Angelo Reyes, kaya po siya nagpakamatay dahil sa dami ng kanyang ninakaw. Bilyon-bilyon po. So, pasensya ka na, nasa kamatayan ka na ngayon, nasa libingan ka na ngayon. But then, I dare say na
ang dahilan kung bakit mo pinatay sarili mo sa ibabaw ng puntod ng iyong ina ay yung nalaman mo na ikaw ay nagnakaw. Ngayon, ang isang purpose diyan para kung bakit ka nagnakaw ay para hindi na maimbestigahan ang mga kayamanan na ninakaw mo. Hanggang doon na lang sa iyo. Ganun lamang po, pasensya na sa mga pamilya ni Angelo Reyes. Yan po ang aking opinion. Wonder Mike, good morning Dr. Toto kasing maraming ginurgor si Apo diyan sa ayon sa nakasulat. Opo, dami po. Tapos si Mia M. sana din nakakalungkot ang mga nangyari at hindi na rin natuto ang mga paratiko. Music lover, malabo siguro ma'am, Miam. Okay. Sino pa bang iba? Sunny Day, Cassandra Daisy, sana po sabihan ni Attorney Claire si Baby M. Mamaya magbablog po ako kay Attorney Claire. Tagahanga niya ako. Salvi Santiago, Jason Japlas, Sir Toto, any comment po sa prinsipyo ng inyong hinahangaan na si Attorney Claire. So, mamaya po ako magbablog tungkol kay Attorney Claire. Music lover, tapos Mia M, Cyril Andres, Selina Carpio. Noon, Marcelo, lahat ng mga sulat sa post office censored. Selmar, that makes total sense to me, Attorney Toto, translate Tagalog. So, ito po ay nagbibigay ng buong sustansya para sa mga Pilipino, itong mga binablog natin ngayon. Tapos Cheryl Andres, Edgar Sidon, sa totoo lang, Toto Kausing, galit talaga ako sa Marcos family at lalong galit din ako sa mga Duterte. Dapat ang mga namumuno sa bansa, di kagaya ni Marcos sa Duterte, dapat lang mag-sorry. Pati si Duterte, dapat sila mag-sorry, pati BBM. Tapos Pagaw Baker, good morning po Dr. Engineer Toto Kausing. Tapos sino pa? Ruda Saruna, Kumulek is the most. Sa totoo lang, ang Kumulek ang number one dahilan kung bakit tayo hindi umuunlad. Sa pandaraya sa eleksyon, sila po ang masisisi natin. Sa naimbang bigat, Dr. Toto, sabi ni Romel Benson, naimbag na bigat sa mga kapsat ko, sa mga kabaling ko, naimbag mayap-abak. No, magandang umaga sa lahat ng mga Tagalog speaking, sa mga Bicol, Maraynaga, sa mga Bisayan na Waray, maupay na aga, sa mga Ilonggo, maayong aga, sa mga Cebuano, maayong buntag, sa mga taga-Bohol, mga kung asa saan taga-ron ng aking asawa, ay maadyong buntag. Sa Surigao, maradyaw na aga sa Inyuhurot. Tapos sa mga buong Mindanao, sa Northern Mindanao, tsaka Central Mindanao, most of them are Cebuano speaking, so maayong buntag kaninyong tanan. Sa mga Ilonggo speaking dyan sa South Cotabato, maayong agagid sa inyong tanan. Kaya sa Jensan, sa Sarangani, ganun din. Sa mga farm area, sa Maguindanao at saka Lanao, ay mapita sa inyo langon, mga pagkapakat, ako pagari. Sa Maray Mayna at sa mga Tausog. Okay? So, andyan na lang po. At mga mag-shoutout ako sa inyo. Simple Lailani, Rafael Alsiaga. Ngayon po ay negosyo ng politika. Tama ka, naging negosyo na. Pati po mga artistang mga laos na ay gusto na sumali sa politika. Ang tungkol sa karanasan sa Negros, nasa kanta ni na Joey Ayala. O sige, buksan natin yon. Ang bagong Lumad at kanta ni Paul Galang. O sige, titingnan natin. Salamat, music lover. Music lover ka talaga. Bilib ako. Benny Ray, totoo yan. Diyan hindi angat ang Pilipinas hanggat nabayaran ang Comelec mula po sa atin. So, magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po. So, tika muna ha. Ano ba yun? I-screenshot ko na lang. Yan. Para makuha ko yung magandang umaga sa lahat. Magandang umaga, Baby M!